Naalala nyo ba yung si Finara Credit, yung clickbait na napakaganda ng terms? Well guys, alam nyo, si Cashmark na siya at nang a-approve kahit na wala kang nabigay sa kanyang payslip. Charot lang. So pag-usapan natin yung loan app na to kasi na-approve ako. Offer sa akin was 8,000 pesos. Pero yung tinake ko for social experiment, 1,000 pesos lang. Kasi mabigat din yung 8,000 guys. So okay ba siyang utangan? Talaga bang terms to? Talaga bang maganda yung kanyang terms? Tulad ng clickbait nung dating si Finara Credit. So yan yung pag-uusapan natin. And welcome back to my channel. Okay, you have to remind myself na wag malikot sa swing. So, dito tayo sa labas, guys. Anyway, so, I'm using the DJI mic. Ayan, because it's paired with my Osmo Pocket 3 na nabili ko sa Shopee. Sobrang sulit, guys. If you are interested, meron tayong product sticker. Well, anyways, yung pag-uusapan natin ay itong bago na si Cashmark Loan. At inutangan ko siya ng 1,000 pesos, guys, na-approve naman, na-receive ko kaagad sa aking Grab wallet. I'm gonna tell you a lot of things about it. Charot. Please do note that this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Dahil ito po yung mga topics natin na re-review po tayo ng mga loan apps dito. Ayaw niyang pa-screenshot. Deserve niya bang mag-inarte? Anyways, pinicturean ko pa rin guys para mabigyan ko kayo ng heads up, ng walkthrough sa loan app na to. So ayun na nga guys, yung naging offer sa akin was 8,000 pesos. Okay, yung nag-send ng pera ay si US Credit. Gamit pa yung Union Bank to my Grab. Pag login mo dun sa mismong app, makikita mo si ZRT. Kaya yung text na meron daw akong pre-approved na 50,000 pesos, yung sabi niya ay nanggagaling kay ZRT. So yun din yung itsura nung dating sinubo ko si Finara Credit, guys. And ngayon, wala na si Finara eh. Ngayon si Cashmark. Nang-approve siya kahit wala kang sinend na payslip sa kanya. O yan, confirm yan. Dahil yung nga inutangan ko yung loan app na to guys, 1,000. So 8,000 po yung naging offer niya sa akin at hindi ko tinake yung 8,000 dahil masyadong malaking commitment yan mga be. So tinake ko lang is 1,000 for this social experiment. Hindi tayo budol dyan sa mga ganyang offer. Okay, 50,000 pesos yung sabi niya pre-approved. Pero wag kayo mag-expect na yun kaagad yung matatanggap nyo pagkatapos yung mag-submit ng mga details yung sa loan app na to. Because all loans are subject to final assessment. And it's okay na kahit na magsimula ka sa mababang offer like 8,000 or kahit na 1,000, basta maganda po yung terms niya. And just because nang-approve siya na kahit hindi ka mag-send ng payslip, but that doesn't mean na okay siya. So, buti na lang guys na hindi ko tinanggap yung 8,000 dahil ang sakit ng kanyang mga binabawas. Meron po siyang advance na ikakaltas. So, dun sa 1,000, yung natanggap ko 600 plus na lang kasi ang laki pong binawas niya. But don't worry guys because this loan app, hindi naman po siya auto-send. Kailangan mong i-confirm. At bago mo yan i-confirm, ma-review mo yung terms. At hindi po siya maganda. Kahit anong dati si Finara Credit, hindi po maganda yung terms niya dahil niloloko ka niya. Sasabihin niyang 6 payments daw. For example, dun sa 8,000, sasabihin niyang 6 payments, pero 7 days pa lang bayad ka na. Other payments na yun pa 8. So yung 1,000, buti na nga 1,000 yung sinubukan ko eh. So kasi yung mga other payments, yung 5 payments na yan, piso-piso. Ano ba? Ba't pa tayo niloloko ng mga loan apps na to? Tapos yun, yung 1,000 babayaran mo sa loob ng 7 days. Oh, ayan, bongga. So 7 days lang siya, hindi totoo yung installment niya ha. Ang lakas ng loob nilang mga ganito. Ayun yung pa-screenshot na hindi pala siya nagdi-delete ng information. Kasi nung kay Finara guys, in-apply ko with that same number na ginamit ko dito, nagdi-delete siya ng information. Ngayon, dahil nagpalit na siya ng pangalan, malalaman niya na dati mo nang ginamit yung number mo sa ganitong loan app. Sabi niya, user has been deactivated daw. So, I had to use my main number. I submitted the same information. At least hindi niya alam na dati ko nang ginamit yung same information na yan dun sa Finara. First na-reject pa ako. Sabi niya, blurred daw yung ID. Nagpicture niya ako ulit ng ID ko. Yung sa computer ko, yun yung pinicturan ko. Ay, tinanggap niya. So, hindi niya tinanggap yung totoong ID pero tinanggap niya yung galing sa yung nasa computer ko. So, I feel like this is a big security issue. So, what if may someone dyan na nagnakaw ng picture ng ating ID tapos pipicturan? So, ingat-ingat po tayo sa ganitong mga klaseng loan apps. Huwag niyong utangan yung loan app na to dahil yung loan app na to ay hindi po SEC registered. For me, it's a major security issue kasi dapat yung mga ganito, number 1 yung picture ng ID, dapat yung original copies talaga. Kasi paano kung may kumuha ng picture ng ID mo, nilagay sa computer nila, sinave nila, tapos ginamit nila sa mga ganitong klaseng mga loan apps?
Yun. So, 7 days, babayaran ko yung 1,000 na niloan ko sa kanya. Ibabalik ko sa kanya 1,024, pero yung natanggap ko 600 lang. And after kong pinicturean yung ID ko for the second time, kagad naman siyang pumasok. Like, ang bilis lang. Init na guys, kaya bilisan na natin. So, wala siya sa list of recorded online lending platforms. Kaya, siguro ayaw niyang pa-screenshot dahil meron siyang tinatago, ano. And yung mga practices niyang, na nawawala, tapos papalit ng pangalan. Di ba, nakakaduda yung ganun. So, wag tayo mapunta sa ganitong klase mga loan apps, guys. Kasi, delikado yung ating information. Kasi, na-point out ko naman sa video ko ano yung mga things na mangyayari during the application process. Pero nasa inyo yan kung i-go nyo pa rin. Pero at least guys, bago tayo mapunta sa ganito mga klaseng loan apps, itry po natin yung mga loan apps, yung talagang SEC registered at yung mga maaasahan or mapagkakatiwalaan. So meron akong list of legit loan apps yung sa playlist na ito. And I suggest na try nyo muna yung mga yun bago kayo mapadpad dito sa loan app na to. So, final note, no sa loan app na to. And sana napanood yung buong video guys para meron kayong tamang expectation. So, kung meron ako nakalimutan banggitin regarding this loan platform, let me know in the comment section and I'll see you on my next vlog. Bye-bye!